Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa iyo at sa lahat ng mga subscribers mong nakatutok sa isa sa mga pinag-uusapang channel ngayon sa YouTube. Isa ako sa mga madalas na nakikinig sa channel mo since 2021. Natatandaan ko yung unang kwentong napakinggan ko. Ang kasaysayan ni Jeremy na isang lalaking may malaking inggit sa kanyang kapatid. Papa Dudut, ako si Elaine Jessica Amy G. Riodica. Pero tawagin mo na lamang ako sa palayaw na EJ. Kasalukuyang nurse sa isang ospital dito sa Novaliches, Quezon City. Pero dito ako nakatira ngayon sa Tandang Sora. Siya nga pala ang ikakwento ko sa inyo ay isang totoong kwento ng katatakutan at kababalaghan na nangyari maraming taon na ang lumipas. Alam ko na once na ikinuwento ko ito ay may ilan sa inyo ang makakaalala nito, lalo na kung naging kabatch ninyo ako noong college sa probinsya. Papa Dudut, nangyari ito noong college days ko. Third year nursing student ako ng time na yon. During our training of volleyball varsity team ay sabay kaming nag-utilize ng court. 5 p.m. to 7:30 p.m. was our schedule. After basketball team naman ang gagamit ng court. Nagkataon naman na sa girls team ay merong may third eye na member at lahat kami ay aware sa kakayahan niyang yon. She was a caregiver student. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Joy Nilu. Napaka masayahin niyang tao. Hindi na uubusan ng kwento at malit lang na babae at katamtaman lang ang body build at mapagbiro din. Nagdo-dorm lamang siya malapit sa school namin at galing pa siyang ibang bayan tawid dagat. Bago pa mag-start yung routine namin ay nagsabi na si Joy Nilu na mabigat ang pakiramdam niya. Nagbibiruan pa nga kami na baka mag-invite siya sa katawan niya ng mga kaluluwa. Kasi mag-Halloween na rin. Ako at ang Captain Balls ng girls team ay in charge sa training time. Sinasabihan namin na kung hindi talaga kayang makasabay, magpahinga na lamang siya. Pero since willing talaga siyang maglaro at mag-improve ay pinilit pa din niya. Kapag napapagod na ay nagpapahinga naman siya. Hinayaan lang namin kung ano lang ang magagawa niya. Nang natapos na kami sa training namin past 7 p.m. na yon, nagliligpit na kami ng mga gamit na una na siyang pumasok sa backstage. Kasunod yung iba naming ka-team. Nang papasok pa lamang ako kasabay ni Beb ay narinig naming dalawa na nagsisigawan na sila doon sa loob kasi nawala ng malay si Joy Nilu habang nakaupo sa monoblock armchair. Dali-dali kaming pumasok at nakita namin ang isang babaeng player na inalalayan ng ulo ni Joy Nilu kasi nahimatay daw. Pinulsuhan ko si Joy Nilu at napahinga ako ng malalim nang maramdaman kong may pulso pa ito at humihinga pa. Kaya sabi namin na ihiga na lamang sa may sahig. At ayun nga, Papa Dudut, inihiga namin si Joy Nilu sa sahig. At nagsabi na ako na kumuha ng stretcher sa school hospital. At habang inaantay yung stretcher ay dito na nagsimula ang pangyayari. Biglang parang nagkamalay si Joy Nilu pero
Hinang-hina pa at nagmamouthing of words lamang siya. Nasa left side niya ako sa may ulunan na part. Nakahawak ako sa kamay niya nang bigla siyang nagsalita ng mahina sa amin. Nagsalita ng tulungan niyo ako. At doon na siya nagsimulang mangisa ay Papa Dudut. Nagpupumiglas tapos ang lumalabas na lamang sa bibig niya ay yung growl na parang galit na aso. Ang bilis ng pangyayari na yon, Papa Dudut, at tumawag sila ng ibang tao para tumulong sa paghawak kay Joy ni Lou. Kasi napakalakas niya. Tumulong sa amin sa paghawak yung 3 basketball player. Silang 3 ang nakahawak at nagpin down sa 2 binti ni Joy ni Lou. Ako ay nasa left arm niya, isa'y nakahawak sa ulo kasi inuuntog niya ang ulo niya. Papa Dudut, doon ako nakakita ng mata na nanlilisik. Nakatingin sa akin as in hindi nakurap ang kanyang mga mata. Buti na lamang at hindi mahaba ang kuko ni Joy ni Lou, kung hindi ay babaon yon sa braso ko at magsusugat sa tindi ng pagpipilit niyang mahawakan ako at kalmutin. At yung 3 basketball player na matatangkad at malalaking tao pero hindi magawang pigilan si Joy ni Lou. Tumatalsik yung 3 sa tuwing nanlalaban si Joy ni Lou. Hanggang sa may nagsabi na mga kasamahan namin na tawagin ang pari sa school namin, si Father Rigor. Ako nang nagpasyang tumawag noon sa pari at pagdating doon ay naabutan ko ang pari na pasakay na sa kanyang kotse para umuwi. Father Rigor, sandali po. Huwag po muna kayong umalis. Sigaw ko. Bakit iha? Anong problema? Tanong niya sa akin. Meron po kasing estudyante na sinasaniban dun sa gym. Nagmamadaling sabi ko noon sa pare. Sige, samahan mo ko. Puntahan natin yung sinasabi mong estudyante. Nagmamadaling wika nito. Dumating si Father Rigor at naabutan niya si Joy ni Lou na nagwawala at nagkaroon ng seizure. Doon niya nakumpirmang isang possession activity daw yon. Tanda ko na ang sinabi niya ay hindi siya allowed to do exorcism. Kaya sabi niya ay merong priest na approved to perform exorcism kasi malayo pa yung location niya. Ngunit nakiusap na ako noon sa pare na palisin niya ang masamang espiritong sumasapi kay Joy ni Lou. Kaya sa huli pumayag na rin si Father Rigor. Basta mabilis ang mga pangyayari that time. Nagdasal ang pare at bigla ay nahimasmasan si Joy ni Lou. Since nandoon naman na yung stretcher, dinala na din namin si Joy ni Lou sa ER para magpa-check up sa doktor. Nakahiga siya sa bed at mahinahon na siya that time. Pero hinang-hina pa siya pero nakakausap na. Coherent na siya. And yung mga laboratory request ng doktor ay all within normal limits. Sabi nga ng doktor ay pasundo na lang siya sa guardian niya. Tinawagan namin yung tita niya para sunduin siya. Bumalik si Father Rigor at ang sabi niya parating na raw yung exorcist na titingin kay Joy ni Lou. Hindi rin nagtagal ay dumating na yung parang exorcist kaya kinausap niya si Joy ni Lou. Ako naman ay sinabihan ko na yung ibang katim ko na uwi na sila at kami na lamang ni Beb at isa pang kadorm ni Joy ni Lou ang maiiwan hanggang sa masundo si Joy ni Lou ng tita niya. Then bumalik kami sa Erat. Nagulat kami na wala na sa bed si Joy ni Lou. Nilipat pala sa isolation room doon sa ER premises. Sakto palabas naman si Father doon at sabi niya ay need niya raw na mag-perform ng exorcism pero dagdag pa ng paring exorcist na bawal ang mahina ang loob sa loob ng kwarto. Umatras na si Beb at ang isa pang kadorm ni Joy ni Lou dahil na rin sa takot. Habang ako na lang ang nagpresenta na sasamahan ko si Joy ni Lou. Pumayag naman ang parang exorcist kasi mukha naman daw malakas ang loob ko. Sa loob ng kwarto, 4 lang kaming naroon. Bukod kay Joy ni Lou, si Father Exorcist, si Father Rigor at yung helper ng church at ako lamang. Nakahiga lang si Joy ni Lou sa bed. Then ako at yung helper ay nasa paanan at tig-isa kami ng hawak at si Father Rigor ay nasa may katawan, si Father Exorcist naman ay nasa may ulunan. Maliit lang yung room, well lit. Close ang door, may maliit na glass window pero yung nakafix sa wall ay merong exhaust hood. Dito na nag-start si Father na magdasal. Unay tahimik pa si Joy ni Lou hanggang sa nagsisimula na ulit siyang magwala.
Mag-growl, naninipa pero hindi katulad nung earlier yung lakas niya. Na-maintain ko naman yung hawak ko sa paa niya. Sa kalagitnaan ay tuloy lang ang dasal ni Father tapos si Joy ni Lou naman ay nag-growl. Nagsasalita ng hindi ko maintindihan. Nagsisigaw. Basta that time ay pray lamang ako ng pray. Paulit-ulit ng The Lord's Prayer na kayo ko minsan nakatingin kay Joy ni Lou. Okay lang, kaya ko pero yung nagpatindig ng balahibo ko ay yung biglang bumangon si Joy ni Lou. Nakatitig sa akin, siguro yung mga nasa 1 minuto din yon na nanlilisik ang kanyang mga mata at hindi kumukurap. As in walang kablink-blink ang mata niya. Pagkatapos ay bumaling ito kay Kuya Helper. Mamayang kaunti biglang tumawa si Joy ni Lou ng malakas. Yung tawang nangaasar pero hindi niya yon normal na tawa habang nakaharap kay Kuya Helper. Pinilit naming ihiga at nagpupumiglas pa din si Joy ni Lou noon at nauntog na sa bed frame pero hindi man lang niya ininda ang sakit. Nagpumilit pa rin siyang bumangon tapos nung nakahiga na siya ay pinatungan ni Father Exorcist ng rosary sa dibdib ng sinasapian. Ayon, hindi na makabangon si Joy ni Lou. Nagpumiglas pa din pero hindi na siya makabangon or makaupo. Hanggang sa winisikan na siya ni Father ng holy water. Grabe, hindi ako makapaniwala sa reaksyon ni Joy ni Lou habang winiwisikan ng holy water. Alam mo yung para siyang binubuhusan ng mainit na tubig at parang napapaso yung parang napapanood natin sa mga palabas. Ganun na ganun yung reaksyon ni Joy ni Lou, Papa Dudut. Hanggang sa unti-unti nang kumalma si Joy ni Lou pagkaraan ng ilang minuto. Hindi na rin nagpumiglas at nagwawala at doon ay natapos na rin si Father sa kanyang exorcism. Si Joy ni Lou naman ay mahinahon na naramdaman namin na wala nang sapi sa kanyang katawan. Pagkatapos ay lumabas na kami at ang sabi ni Father Exorcist ay tapos na raw. At ayon pa sa kanya ay more than 10 yung pumasok sa kanya at yung pinakamatigas daw ang ulo na ayaw umalis sa katawan ni Joy ni Lou ay isang matandang babae na nakaitim na lagi nakasunod sa kanya. At eto daw ay galing pa sa lugar ng kaibigan ko. At talagang gusto nito na angkinin ang katawan ni Joy ni Lou. Yung iba daw na sumapi kay Joy ni Lou ay pumasok lang at lumabas din kasi gawa din ng matandang babaeng yon. Samantala bumalik kami sa kwarto at doon ay naabutan naming gising ulit si Joy ni Lou. Kalmado na siya at kinausap siya ni Father na huwag siya mag-entertain. Kapag lumalapit na sa kanyang elemento ay i-decline niya kaagad yon. Hindi na rin nagtagal ay dumating na rin yung tita ni Joy ni Lou para sunduin siya at hinatid namin sa labas kasama si Father Exorcist. Sumakay na sila sa likod ng multicab at umuwi na. Mga past 9 PM na rin din yon nang makauwi na rin ako. Pero Papa Dudut, wala akong kalamalam na yun na pala ang simula ng aking bangungot. Nang gabing ding yon ay binangungot ako. Bumalik daw ako sa ospital pero ang pinagtataka ko ay wala daw mga tao sa paligid. Hindi rin bukas lahat ng ilaw. Iilan lang ang nakasindi kaya medyo madilim yung dinaraanan ko. Hanggang sumapadpad ang mga paa ko sa isolation room kung saan ay dinala noon si Joy ni Lou. Pagpasok ko agad kung nakitang nakasarado ang mga kortina ng mga hospital beds maliban sa isa. At doon ay nakita ko nakahiga ang isang babae pero nakatalikod ito sa akin. Joy ni Lou, ikaw ba yan? Tanong ko sa babae. Mamayang kaunti ay bumangon ito at kinilabutan agad ako kasi ang weird ng galaw ng katawan niya noong bumangon siya. Nakatalikod pa rin siya noong mga sandaling yon ang biglang magpatay-sindi ang mga ilaw. At sa bawat pagsindi ng ilaw ay nakikita ko ang babae na unti-unting lumalapit sa akin ng patalikod. At sa huling pagsindi nito ay nasa harapan ko na ang nakatalikod na babae. Sa pangangatawan pa lamang ay alam kong hindi na ito si Joy ni Lou, kaya sinubukan ko siyang paharapin. Sino ka? Tanong ko sa babaeng nakatalikod. Pero dahil sa parang wala itong narinig ay pwersahan ko siyang pinaharap sa akin, Papa Dudut. Nagulat at natakot ako sa aking mga nakita dahil ang babaeng yon ay walang iba kundi ako. Oo, kamukha ko ang babaeng nakatalikod pero yung itsura niya ay parang sinaniban. Malalim ang kanyang mga mata at nangingitim ang mga mata. At yung mga ngipin niya ay puno ng itim na likido na hindi ko alam kung ano. Dahil sa mga nakita ko ay napatras ako.
at sinubukan tumakbo palayo. Pero pagtalikod ko ay napasigaw ako nang makita ko sa aking likuran ang isang matandang babaeng nakaitim, maputla, itim ang mga mata at puro pangil ang mga ngipin. Kasabay ng pagsigaw ko ay ang pag-alingaw-ngaw din ang kanyang sigaw na maala demonyo. Nagising ako sa bangungot, Papa Dudut. Pagdilat ko ay kadiliman ng buong kwarto ko ang sumalubong sa akin. Nagpa siya akong bumangon sa aking pagkakahiga. Pero laking gulat ko nang makita ang matandang babaeng nakaitim na nakatayo sa paanan ng aking kama. Hindi pa ako nakakakilos nang biglang lumundag ito sa akin na parang gagamba. Nawalan tuloy ako ng balanse at napahiga ulit sa aking kama. At simula noon ay hindi ko na maigalaw ang aking katawan. Habang nakapaibabaw sa akin ay naglabas ito ng maitim na usok sa kanyang bibig at pumasok yon sa loob ng aking katawan. Pagkatapos noon ay unti-unting nagdilim ulit ang aking paningin at nawala ng malay. Nagising na lamang ako kinaumagahan. Pagbangon ko ay agad kong naramdaman ang bigat ng aking katawan. Pero nagpasya pa rin akong buwabana at naabutan kong nag-aalmusal na ang pamilya ko. Agad naman nila akong inaya pagkakita nila sa akin at natuwa ako kasi ang agahan ko ay ang paborito kong tapsilog. Ngunit habang pasubo na ako ng aking pagkain ay napatingin ako sa kutsara at sobra akong nagimbal nang makitang may mga uod dito. Nabitawan ko ang hawak kong kutsara at napatras ako sa aking kinakaupuan. Anong nangyari sa iyo, EJ? Nagtatakang tanong ng nanay ko sa akin. Yung pagkain ko maraming uod, sigaw ko. Agad namang tinignan ng aking mga magulang ang pagkain ko. Anak, anong pinagsasabi mo dyan? Walang uod oh, sabi pa ni mama sa akin. Pero ininsist ko sa kanila na may uod talaga ang pagkain ko. Hindi nyo ba nakikita? Ayan oh, gumagalaw pa, ang sabi ko sa kanila. Anak, kanin yung tinuturo mo, hindi yan uod, ang sabi naman ni Papa. Agad akong napatayo sa aking kinakaupuan at tumakbo pabalik sa aking kwarto. Simula noon, Papa Dudut, ay hindi na ako makakain ng maayos kasi palagi akong nakakakita ng mga uod sa aking pagkain. Hindi nga nagtagal ay namayat ako ng husto at ng hina. Nagsimula na rin ang mga kakaibang kilos. Maski ako mismo ay nagugulat sa asal ko dahil parang may ibang gumagamit ng katawan ko. Tulad na lamang ng isang araw ay bigla na lamang akong nagwala at nagsisigaw. Alam ko yon pero hindi ko makontrol ang sarili ko. Para bang may huwisyo ako pero merong ibang nagtitake over ng katawan ko. Hanggang sa dumating na nga ako sa puntong nakakakita na ako ng mga demonyo sa paligid. Kasama nila ang matandang babaeng nakaitim. Gusto kong tumakbo pero hindi ko magawa kasi hawak nila ang aking kilos. At nagugulat na lamang ako nang bigla na lamang akong lulutang sa aking kama at napapagalaw ko ang mga gamit sa kwarto ko nang hindi ko hinahawakan. Mula doon ay narealize ko na merong sumasapi sa akin. Samantala ay dinala ako ng aking pamilya sa simbahan para humingi ng tulong sa pare para mawala ang sumasanib sa aking katawan. Natatandaan ko pa nga na bago nila ako dalhin sa simbahan ay naramdaman kong bumigat noon ang katawan ko. Kinailangan pang pagtulungan ng 20 lalaki para lamang mabuhat ko at madala sa simbahan. Pagdating naman sa simbahan ay biglang nag-iba ang klima sa paligid. Biglang kumulog ng malakas kasabay ng malalakas na hangin. At nang makita ng pare ang aking kalagayan na para na akong bangkay na nabuhay, ay doon niya kinumpirma na malalakas ang sumasapi sa aking katawan. Papadudot sa tulong ng pare na yon na bihasa sa exorcism, ay sinubukang mapaalis ang mga elementong sumapi sa akin. Naging matagal ang proseso kasi nanlalaban talaga ang mga masasamang elemento na sumasapi sa katawan ko. At sa mga isinagawang ritual ng eksorsismo ay napag-alaman naming lahat na 10 demonyo noon ang sumapi sa akin na pinamumunuan ng matandang babae na nakaitim na nagngangalang Ami. To my surprise ay isa palang pangalan ng demonyo ang pangalang Ami. Kinilabutan ako kasi yung third name ko ay Ami. Kaya narinig ko noon
Yung sinabi ng pare sa mga magulang ko na madali akong lapitan ng mga demonyo dahil sa pangalan ko. Kaya sa mga nakikinig dyan ang pangalan ni Ami, mag-ingat kayo kasi pangalan ninyo ang pangalan ng demonyo. Madali kayong sapian ng mga masasamang elemento. Mabalik tayo sa aking kwento. Yun nga, 10 daw ang sumapi sa akin at isa na roon si Ami. Ang demonyo nagaanyong matandang babaeng nakaitim na siyang sumapi rin kay Joy ni Lou. Nahirapan ng pare na palisin siya sa katawan ko dahil sobrang lalakas nila. Noong marinig ko yun ay nag-isip na ako ng mga paraan para matulungan ko ang pare sa pagpapaalis ng mga demonyo sa katawan ko. At biglang pumasok sa isipan ko noon nang sinabi sa akin noon ni Father Rigor. Pagkatapos sapian si Joy ni Lou, i-reject ko ang anumang demonyong magtatangkang sumapi sa akin. At tanging ang Diyos lamang ang papasukin ko sa aking puso at sa katawan. I reject all the demons inside my body. I only allow Jesus Christ to enter my body and soul. Parang ganun yung sinabi ko noon sa isipan ko. Inulit-ulit ko yon ang mga katagang yon at napapansin kong may violent reaction na ang mga demonyong sumasapi sa katawan ko. Na para bang nasasaktan sila at natutorture. Sinamantala namin ang parang exorcist ang pagkakataon at lalong nag-alab ang kanyang damdamin. Napaalisin ng demonyo sa aking katawan sa pamamagitan ng mga dasal at pagwisik ng holy water sa aking katawan. Papadudot, hindi ko na matandaan kung ano-ano pa ang mga sinabi ng mga demonyo dahil sa ibang lingwahe yon. Basta ang alam ko lang ay parang sumusuko na sila. Hanggang sa bigla na lang lumabas sa bibig ko ang isang napakaitim na usok. Kasabay ng mga nakakatakot na panaghoy na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. At yun nga papadudot, bumalik sa kapayapaan ng aking katawan. Muli ko itong nakontrol at ang una kong ginawa ay bumangon at niyakap ko ang aking mga magulang. Ikinuwento ko sa kanila na nasaksihan ko ang nangyari na conscious pa rin ako habang sinasapian. Ang sabi ng pare, napakabihira lang daw na mangyari yon, lalo na sa mga demonic possessions tulad ng nangyari sa akin. Pero nakaya ko pa rin i-retain ang aking consciousness. Ang ibig sabihin daw ay malakas daw ang spirit ng pananampalataya ko sa Panginoon. Pagkatapos noon ay nagpahinga na ako sa aming bahay at dumalaw sa akin ang mga kaibigan at kaklase ko. Pati si Father Rigor ay dinalaw din ako at ikinuwento pa nga niya sa akin na hindi lang daw ako ang sinapian pagkatapos ni Joy ni Lou. Pati rin daw ang lalaking helper na alalay ng paring exorcist na tumulong para mapaalis ang demonyo sa katawan ni Joy ni Lou. Nalungkot naman ako at nag-alala para doon sa lalaki pero sabi ni Father Rigor, sa akin ay maayos na raw ang lagay ng lalaki at nakarecover na rin daw sa mga nangyari sa kanya. Pagkaraan naman ng 1 buwan ay tuluyan na akong nakarecover sa mga nangyari sa akin. Nagpatuloy ako sa pag-aaral at naging matagumpay naman ako sa pagkuha ng matataas na grades. Naging president's lister pa nga ako one time. Anyway, makaraan ng 1.5 taon ay nakagraduate din ako sa kolehiyo at nakapasa sa nursing board exam. Pagkatapos ay nakapasok naman ako sa isang magandang ospital dito sa Novaliches, Quezon City. So far ay wala naman akong nararanasang kababalaghan sa buhay ko. Siguro ay dahil sa paladasal ako sa Panginoon noon. By the way, lalaking helper pala ng pare na nakasabay kong masapian ay muli kaming nagkita noon at nagkumustahan. Doon ko nalaman ang kanyang pangalan, siya si Ryan. Ex-seminarian na siya that time dahil gusto niyang mag-focus sa pagiging isang guro. To make the story short ay naging magkaibigan kami ni Ryan, then after a year ay nagkagustuhan kami. Sa ngayon ay boyfriend ko na si Ryan at nagpa-plan rin kaming magpakasal by late 2025 or early 2026. Papadudot dito ko na po tatapusin ang aking kwento at sana'y naibigan ninyo ang totoong kwento ng aking buhay. Next time, ikukwento ko naman sa inyo ang love story namin ni Ryan. Thank you and God bless. Lubos na gumagalang, EJ. Maraming salamat EJ sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa ating programa. Huwag din pong kalimutan na suportahan ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Ay mahiwaga,
laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.